going to explore the oldest lighthouse dito sa buong Pilipinas, ang Gissi Lighthouse. Ito ay matatagpuan dito sa Nueva Valencia sa Guimaras Island. Ano next natin, kuya? Gissi Lighthouse. Bali yung Gissi Lighthouse, biyahe tayo 30 minutes papunta doon. At saka yung Gissi Lighthouse, second oldest lighthouse in the Philippines. Yung first po, Batanes at saka yung Guimaras. Po based sa history, Batanes at saka yung Guimaras, iisa lang yung may-ari. Yun, nagpatayo sila ng lighthouse, ma'am, para makita nila na sa bundok may umiilaw. Yun, malapit na sila sa pupuntahan nila. Para tandaan nila yun, sir. Kasi mahilig yung mga Espanyol dati mag-barter sa atin ng kalakal dito. Yun ang lighthouse namin doon, bali nasira na siya, naging ruins na. Kasi kinuha siya ng mga Hapon dati. Ginawa siyang garrison. Yung mga Amerikano naman, binahayan yun ng mga Hapon, ginawa headquarters, binumbahan nila, yun nasunog. Sunog yung lighthouse sa likod, nasira. Hindi na restore. Hindi na, ma'am. Yung ano po ba, kuya, yung Gissi na sa edge ng mapa, ganun. Sa edge ng mapa, ma'am, yung front ng Gissi Lighthouse, bali front siya ng Antique na bundok. Paglabas mo naman sa Antique, ma'am, papunta ka na China Sea, ganyan. Malapit na doon yung papuntang Palawan. Yun ang part na dinadaanan, Palawan, papuntang Maynila naman. Pag dito ka na dumadaan naman sa kabila yung barko, pupunta naman sila muna ng Bacolod, Cebu, Bohol, Tacloban, bago papuntang Maynila. Pero pag dito sila dumaan sa may China Sea, sa may Palawan, diretso-diretso na sila papuntang Maynila. Okay po. Sa mga hindi nakakaalam, ang Gissi Lighthouse ay tinayo mula pa noong Spanish colonial era noong 1894 para gumabay sa mga barko o sasakyang pandagat na pinapadala papasok o palabas ng Iloilo to Manila o papuntang Cebu. Guys, ngayon papunta na kami sa Gissi Lighthouse, yung second oldest lighthouse dito sa buong Pilipinas. Dito na kami. Takbuhan na. Pagdating namin, ito ang tumambad sa amin. Napakagandang tanawin, napakagandang lugar. Sarap. So yun guys, nandito na tayo sa titindahan ng papunta dun sa lighthouse. Mamaya, tayo lang natin si Kuya Joel para makakita natin yun. Kaya tara, tayo. Kaya dumiretso na kaming akyatin yung sinasabi nilang Gissi Lighthouse. Dahil ilang oras din yung paglalakad namin papunta rito. Hanggang sa nakarating na kami. Ito na yun, ito na yung lighthouse na yun. Puro na nga siya, ruins na nga siya, ruins na. Oldest lighthouse in the Philippines, sir. Yung mga metal niya, galing France, tisa, galing Portugal, iba-iba po. Ito po sa ngayon, sir, semento yung ginagamit nila. Pero galing England po siya. Pero yung iba, di ba, egg yolk, puti ng itlog. Pero ito sa semento na siyang ginagamit nila. Cement po, England po. So doon po, sir, pasok po tayo, maganda din dito sa loob. Pagpasok namin, ito ang aming mga nakita. Mga gusali na baka sa kanila ang pagkaluma at istorya na nagmula pa noong nakaraang digmaan. Ano kaya? Ito po yung sinasabi ko na baka ng tubig pero tunnel siya. Tunnel siya? Ito po. Ginawa nila wishing well. Itong wishing well na to ang sinasabi naging kuta o naging garrison noong panahon ng digmaan. May tunnel dyan sa baba. Ano yung bala na yan? Tunnel sa sir pero ginawa sa wishing well ng mga tao dito. Bakan siya ng tubig pero may tagos siya. May mga tagusan niya sa ilalim. Okay. Tara, explore na natin itong lighthouse na to. So, ngayon, sobrang luma na talaga niya. Buwagsakan na yung mga pader. Nagpasasabi nga ni Kuya Joel, nung tour guide namin is ano siya, kumbaga binomba siya dati. Nagkaroon ng kuta yung mga Hapon dito. Medyo yung mga puno na, mga halaman na sa loob. So yun, yung tayo sa loob. Yung design niya talaga parang malaano talaga siya. Spanish. Tayo sa kabila. Oh, ito bago. Siguro windmill ito yun. Bali yung bago, ginagamit niya solar panel na siya. Solar panel. Ilan tayo dito? So yun, ito. Sila. Dito. So may ano pa oh. Guys, tignan nyo. May parang nunok. Lagay mo muna ito po. Dito wala naman na. So yun, wala na meron. Pero as you can see guys, huwag lumang-lumang. Vandalize na. Ito, puro sulat na. Hindi niya puro sulat na. Pero may mga design siya mga bato-bato. Ganda. So, tara punta natin yung sinasabi nilang lighthouse. Dito yan sa may bandang likod eh. Saka sa ano yun, nakaharap yun talaga sa dagat para makita nila yung mga barkong dumadaan. Ito na pala yun. Nasira na siya. Ang ganda na view talagang dagat na dagat. Makikita mo lahat. Pati yung Antique. Doon daw yung Antique sa may bundok doon. Tara, lapitan natin. Ay, bawal Yarang. Bawal na siya pasukin, Yara. Pero, pwede naman tayo pumasok dyan. Diyan lang.
Dito, guys. Ito. Pagkalapit ko sa mismong lighthouse ay hindi ko na siya matawag na lighthouse dahil madilim at sira-sira na din ang loob nito. Kinakalawang na din at anytime soon baka masira at bumagsak na ito. Kaya bawal pumasok o pumanik sa taas nito. Gusto ko makita yung isang lighthouse dyan sa taas. Meron pa. Oo, yung buo pa sa sir pero malaking magnifying glass yung umiikot sa kanya. Ayun lang siya. Sinabi ni Kuya Joel na meron pa daw isang abandonadong lighthouse sa taas na hindi napupuntahan ng mga tao. Kaya pinuntahan namin to. So yun, meron pa daw ipapakita sa atin si Kuya Joel na isa pang lighthouse nandito sa bandang taas. Tara, tingnan natin. Dumiretso na kami sa taas at sinundan ko si Kuya Joel. Pero bago makakyat, medyo masukal yung daan. Yun guys, medyo masukal yung daan. Uy, may lumang bahay din dito. May lumang bahay din dun. Tapos, dito mga bato-bato nun. Ayan. Saan tayo akyat? Ha? Nakakalito yung daan. Ito. Sundan lang namin tong daan. Pagkadating namin sa destinasyon, tumambad sa amin ang napakataas na lumang lighthouse na sinasabing ginamit ng mga Espanyol at Hapon sa panahon ng pananakop. Kabaho yun. May magnifying glass yun sa taas. May kompas sa ibabaw. Kompas yun sa taas. Bali, meron siyang kompas. Yung kompas niya kasi hindi na siya gumagana. Kung saan yung direction ng hangin, dun po yung ng kompas. Bali sa hangin siya nakabase. Oo, sa hangin siya nakabase. After ipakita ni Kuya Joel yung lighthouse, meron pa siyang itinuturo sa akin na parang... mga butas sa mga Hapon na yan. Sabi ni Kuya Joel na ang butas daw na to ay tunnel at karugtong nung kaninang tunnel na pinakita niya. Tunnel? Oo, tunnel. At ito daw ay palabas ng dagat. Hanggang sa dagat yan, sir. Diretso na pala talagang dagat yan. Pag high tide siya, pag narinig mo minsan parang may tubig bumubulwak. Sa taas na to, hindi lang lighthouse at tunnel ang makikita mo. Meron din mga abandonadong bahay na mapaghahalataan mong naging kuta noon ng mga sundalo o Coast Guard. May bahay doon. Hindi ko alam kung ano yun. So, huwag na muna natin puntahan. Tsaka na, kasama natin ang ating buong team. Timbog. Dahing antik guys, sobrang daming antik. Mga langgam na pula pa. Base sa guide namin, meron din daw mga kwento-kwento at bali-balitang istorya na kumakalat sa lugar na to. Na meron daw mga nagpaparamdam dito. Manila daw, minarinig sila ng mga creepy na mga... And the most creepy part is... May substation nga doon dito. Kwento ni Kuya Joel. Coast Guard dati. Dito sa baba. Kung si tatay man yung tanungin namin, sabi ni tatay man daw, minsan hindi may mga creepy. Di talaga kung old mansion at saka old na meron talaga yan. Hindi naman namin nakikita, ganyan. Bisa sa picture kami dito, parang wala lang. Pero pagdating ng gabi, may marinig na tunog. Sir, pasensya sir, hindi talaga kita nakilala. Okay lang. At pag ano mo kanina naging hot mo, yun na nakilala na kita sir. Ikaw pala yung sabi mo, nag-ikot ka doon, sabi mo parang matatay na ako. Gusto kong tumae, pero di ko magawa. Gusto kong tumae, nakakahiya. Yung tawang-tawa ako doon sa'yo. Grabe yun, ano? Mga alas 2 yata yun, no? Mga 3 AM challenge. Hinapon ko yung... At saka yung diplomat. Diplomat, may guard pa nung una. Tapos yung pinanapuntas niya na mga taga doon din, diba? Taga Davao din. Salamat din kay Joel, salamat. Tara, baba na tayo. Let's go! At pagkatapos namin ma-explore ang isa sa pinakalumang lighthouse sa buong Pilipinas, ay bumaba na kami para umuwi na. So yun, comment down below kung gusto nyo mag-overnight kami dito ng buong team kasama si Zargaro at si Jing Relano. Comment down! Tara!